Kung isa kang hairdresser, salon owner, or future hairdresser, nais mo rin matutunan yung ganyang kagandang hair, panoorin mo lang yung videong to or sundan mo lang yung procedure kung paano namin siya ginawa. For sure, madami kang matututunan. Ang technique or procedure nga po pala na ginawa namin sa hair ni client ay makabago po or hindi po siya traditional. Bakit ko nasabing hindi siya traditional? So, pwes, tapusin mo yung videong to. At ito nga po pala yung hair status ni client nung pumunta siya sa aming salon. At kung mapapansin nyo naman yung hair ni client is previously rebanded siya at may hair color siya. At ang ipapagawa sa atin ni client is reband color plus miracle treatment. At kung mapapansin nyo dito, nababarang ko na kagad siya ng gamot, ngunit hindi po yan pang reband. Una ko nga po palang binabad sa hair ni client is hair colorant. Ang hair colorant nga po pala na ginamit ko kay client is 9.3 plus 3.0 po. Bali sa mga nagtatanong kung ano pong ratio ng hair colorant na nilagay ko kay client is 75 ml po ng 9.3, then 25 ml naman po ng 3.0. Yung una ko nga palang inapplyan ng hair colorant dito sa hair ni client is yung pinaka-virgin part ng kanyang hair or yung pinaka-regrowth part. Bale, binabad ko nga po pala iyon ng first 45 minutes. Then, after 45 minutes nga po pala, nagre-application ulit ako ng gamot. Sinagad ko na sa anit at binaba ko na din sa lower part ng hair ni client nang sa ganun ay mag-blend yung hair colorant niya. Total of 1 hour and a half ko nga po pala binabad yung hair colorant sa hair ni client. After nga po pala nun, binanlawang ko yung hair ni client and after nun, hindi ko na binlow dry yung hair ni client. Nag-proceed na po ako sa pag-apply po ng rebanding cream number 1. At kung mapapansin nyo, ang pag-apply ko ng rebanding cream number 1 ay wet application po. So, yung hair ni client is galing sa hair colorant, then binanlawan, then after banlawan, hindi na binlow dry, direkta na kagad ako nag-apply ng rebanding cream number 1. Syempre, ang unang a-applyan natin na rebanding cream number 1, yung pinaka-regrowth part o yung pinakabagong tubo ni client. So, dito hindi yan nakapass forward nang sa ganun nakita nyo yung application ko kung paano ako nag-a-apply ng rebanding cream number 1 sa hair ni client. Kapag a-apply po ng rebanding cream number 1, kailangan layer by layer or section by section po tayo. Bakit po ba wet application ang application namin dyan? Una sa lahat, na-applyan na po ng hair colorant yung hair ni client, mas mabilis na po siyang tatalaban po ng rebanding cream number 1. Kasi kung dry application po natin gagawin yan, bukod sa mahihirapan tayo mag-blow dry, ay maaari din po mangarag or masunog yung hair ni client dahil po sa rebanding cream number 1 na i-apply natin. Kumbaga, ang wet application po ay protection din po yan para sa hair ni client para hindi mangarag, mag-damage or mag-rubberized. In other words, tatalab at mas maganda pa rin po ang application ng wet application pag galing sa hair colorant yung hair ni client. Dami din nagsasabi sa akin na maaari daw mahilaw ang buhok ni client the moment na ginawa natin yan. Pero again, nakadepende pa rin po yan sa mga hairdresser kung paano po natin i-analyze yung hair ni client. At higit sa lahat sa prosesong ito, mas mapapabadali po ang ating trabaho as a hairdresser. At dito nga na-applyan ko na yung rebanding cream number 1, yung pinaka-regrowth part ng hair ni client. Nabad ko lamang po yan ng 45 minutes after 1 hour. After ko nga palang mababaran yung pinaka-regrowth part ng hair ni client, ay binaba ko na din kagad yung rebanding cream number 1 sa lower part ng hair ni client ng 5 minutes lang. Then right after no, nag-proceed na din ako sa pagbabanlaw at dito nga kung mapapansin nyo, vino-blow dry ko na yung hair ni client. At dito naman, kung mapapansin nyo naman talaga, blow dry pa lang, wala pa po tayong planchang ginagawa dito sa hair ni client, nag-straighten or nag-flatten na din kagad yung pinaka-regrowth part ng kanyang hair. At kung mapapansin nyo naman, naging shiny kagad talaga yung hair ni client dito. At the same time, healthy, walang damage, walang arag, or walang sunog. So, isa yan sa mga advantages the moment na nag-wet application tayo sa hair ni client, maaaring hindi mangarag or masunog talaga yung hair niya, even mababad ito ng matagal. Pero again, analyzation and proper checking is always the key. Kasi ako madalas, pinapakiramdaman ko lang din talaga yung hair. Yung baga, yung tipong pag nasalat ko yung hair or nahawakan ko, alam ko nang luto na or kung hilaw pa. Alam ko madaming hairdresser din talaga yung makaka-relate sa mga sinasabi ko. Dahil ako, most of the time, hindi ako nagbe-base sa pagbababad ng gamot. Or I mean sa oras, nagbabase ako sa reaction ng hair ni client. Kasi sa tagal ko na din talagang nagre-reband, iba't ibang klaseng hair strand na din talaga yung nahawakan ko. Iba-ibang hair strand, iba-ibang tao, iba-ibang hair status. Kumbaga talagang pumaldo na kami sa hair ng mga client. Kaya minsan mahawakan or makita pa lang na yun talaga namin yung hair, parang alam na din talaga namin yung gagawin naming procedure. Kaya naman kung baguhan ka or matagal ka na sa hair industry at hindi mo pa na-achieve yung magandang hair, just keep on watching or keep on learning. At maging open ka lang sa opinion ng iba or sa mga share ng ibang tao. Or what I mean, makinig ka minsan sa akin. Char! Dahil lahat naman ng sinasabi ko ay totoo at walang halong emeru. In other words, real talk lang tayo na walang halong sales talk. Kumbaga, yung mga pinanggagalingan ng mga sinasabi ko is based on my own experience. Based on my own reality or based on my own story. Ganon. Dami mong kudabak
pala, magplancha ka na. Then after natin yan, kung nakita nyo man na after ko siyang i-blow dry, nag-section na ako dito ng hair ni client into 4 section dahil dito ay magpa-plancha na po tayo. And regarding naman po sa paggamit ng tamang heat temperature sa hair iron, kadepende pa rin po ito sa hair reaction or hair strand ni client. Bali, ang gamit ko nga po pala dyan na hair iron is Crown Hair Iron po. Kaya naman, shout out again sa may-ari po ng Crown Hair Iron. Don't worry po, even na hindi po to paid advertisement, totoo po, pinopromote ko din ang Crown Hair Iron dahil ito po ang ginagamit namin sa salon. Or what I mean is, isa po siya sa mga products na ginagamit po namin sa salon. So, gumagamit din po kami ng other products like MAC and other brand. Kumbaga, maganda talaga yung product na to, even na via sa akin yung may-ari. Char, issue na naman tayo dyan. Charing-charing lang yun mga B. Pero kung usapan lang din talagang heavy duty at pangmalakasan na hair iron, ang pambaragan, na labanan sa pangririban, I highly recommend this product. So, bakit ko nga po ba siya nire-recommenda sa inyo? Una sa lahat, ayan po yung ginagamit naming product sa pagririban. As you can see, ilang hagod mo lang, nag-i-straighten or nagpa-flatten din talaga yung hair ng mga clients namin. Kumbaga, kailangan din talaga natin magkaroon ng magandang quality ng hair iron para makapag-produce or magkaroon tayo ng outcome na magandang hair creation. Lagi nyo lang tatandaan sa tamang paggamit po ng heat temperature, pag nakikita nyo kumikintab ang hair ng mga client nyo, ibig sabihin lang po, nasa right heat temperature lamang po kayo. At this time, gumamit nga po pala ako dyan ng 450 degree Fahrenheit at kung i-convert naman po natin ito sa degree Celsius is 230 degree Celsius. Pag nakikita nyo naman natutusta, natututong yung hair ng mga client niya or nagtitirik-tirik siya the moment na hina-hair iron or pinaplansya yung buhok nila, ibig sabihin po, overheat temperature po ang gamit nyo at kailangan nyo lamang po itong babaan pa kunti-kunti. And I hope sa mga sinasabi ko talaga at kung maabot kayo sa videong to, I hope na may natututunan kayo sa mga sinasabi or sinashare ko sa inyo mga ideas. Hindi nyo rin kailangan tistisin yung anit ni client sa pag-hair iron dahil isa yon sa nagiging dahilan kung bakit nagpuputol-putol ang hair ni client. Kumbaga napakita ko naman sa inyo kung paano ako kasimple nag-hair iron or kung paano ako kasimple magplancha. At kung mapapansin nyo naman, nung matapos ko ma-hair iron ng 100% ang hair ni client, ay parang tilang pwede na siyang pauwiin. At this moment nga ay sobrang tuwang-tuwa na si client sa kanyang hair transformation or hair creation dahil super bouncy, shiny at straight na talaga kagad. Pero syempre, hindi pa dyan natatapos ang laban dahil lalagyan pa natin yan ng pangmalakasan na ginagamit namin sa hair ng mga client namin, which is ito po ang Miracle Treatment. Isa sa mga si Miracle Treatment ang dahilan kung bakit dumami ang mga client namin at kung bakit kami pumaldo sa mga hair creation or hair transformation. Dahil bukod sa proven and tested na namin yung products na to, ay kakaiba din talaga ang repairing power niya. Dahil perfect na perfect din ito sa mga dry hair, damaged hair, or sa mga hair na nawalan na ng pag-asa. Bali, binibabad nga po pala si Miracle Treatment. Usually, pwede nyo po siyang babarin ng 10 minutes after 30 minutes. At si Miracle Treatment nga din po pala ay hindi na din po siya binabanlawan. So right after natin i-apply ang Miracle Treatment, pwede na tayo mag-proceed sa pag-blow dry. And again, lagi nyo pong tatandaan, kung nyo, nasa open space or open area po kami. Wala po kami sa closed door or sa mga kulob na area. Bawal na bawal po i-apply si Miracle Treatment sa closed door or sa mga kulob na area. In other words, maaari po tayong masuffocate dahil sa tapang ng gamot. Ugaliin po natin humanap ng open space or open area at tapatan natin ng electric fan si client during procedure or during application. And I hope talaga na may natutunan kayo or naintindihan nyo lahat ng sinasabi ko. Dahil bebasicin nyo na lang yung ganitong hair creation or hair transformation the moment na nagets or naunawaan nyo lahat ng mga sinabi ko. Ewan ko na lang din talaga kung hindi pa kayo palduhin or puksain ng mga client the moment na ganito ang hair creation or hair transformation nyo. Yung tipong ikaw na lang tatamarin sa pagre-reply ng mga hair inquiry ng mga client. Just like me na palagi na lang ako nirereklamo ng mga clients namin dahil napakatagal ko daw mag-reply. Bakit nga ba matagal mag-reply ang mima nyo? Isa lang po ang dahilan. Sobrang dami ko din po kasing nire-replyan mga madam, kaya pasensya na po. At higit sa lahat, hindi po ako nakakahawak ng aking phone the moment na may ginagawa or nagre-reband po ako or minsan nagma-microblading ako.
Bukod kasi sa pagmamicroblading, ang Mima nyo minsan nag-eyelash extension pa. Kaya naman sanga-sanga din talaga ang ginagawa ng Mima nyo. Kaya pasensya na po kung hindi ko kayo nare-replyan agad. Dahil madalas din, busy kami sa pagbabalot ng mga parcel, ng mga order ng mga hairdresser or salon owner na kagaya namin. Alam ko marami na naman sa inyo magtatanong kung saan maaaring mabili yung mga ginagamit naming hair products sa hair ng mga clients namin. Don't worry mga B, hindi na kayo papahirapan ng panahon at pagkakataon dahil maaari nyo siyang mabili sa ating Orange app at sa ating Black app. Pwede nyo rin pala akong i-PM or i-chat just in case na gusto nyong malaman yung legit link kung saan nyo siya maaaring ma-avail. At make sure lang mga B, the moment na mag-avail tayo ng product, make sure na manood po tayo ng proper procedure, proper application at safety guidelines kung paano po siya gamitin. Or pwede din po kayong magpa-add sa akin sa ating official GC all over the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao. Nang sa gano'n, ma-guide ko kayo for free. Thank you so much for watching and I hope na may natutunan kayo sa videong ito. At huwag niyong kalimutan na ako ay i-follow at syempre, share nyo na rin to. Thank you so much and I love you all.